Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ito na nga yung sinasabi natin na ito na, nangyayari na nga sa U-Trade International. Yung payout, delayed na. Diba? Delayed na talaga. Dumarami na yung nakakaranas ng delayed payout. At kahit nga yung CEO na nyo dyan sa U-Trade International na si Peb Evangelista, nagsasabi na delayed na nga. Kaya meron siya nilabas na naman, nagbago na naman ang patakaran. Ano ba yung pagbabago sa patakaran na ito? Titignan po natin yan doon sa kanya ipinost sa kanyang Facebook account at doon sa kanyang memo na inilabas ng UBET Trade International. So ito nga ba dahil nga ba sa delayed payout, itong bagong patakaran na ito, titignan natin hihimayin natin yan. At syempre titignan natin kung ito ba kasama sa mga sinyales ng nalalapit na pagtakbo ng isang company. Yan, yung mga pasimuno ng isang company, nalalapit na ang pagtakbo, nalalapit na po. So ito, basahin muna natin yung kanyang ipinost sa kanyang Facebook account. So ito, ipinost nga ni Peb Evangelista, Memorandum 09, Opening of Code Buying. Members can use their own dashboard income to buy and sell codes. In this way, they can receive their payouts faster than requesting for encashment and waiting for the day of receiving. Ayan, I will announce later the exact date and time of the opening. Also, we are still currently arranging and sorting the payout list so the payout department can easily transfer your payouts. So, yan po ang kanyang ipinost. So, ano ba ito? So, siya umaamin mismo na delayed na nga ang payout. At hindi pa nila natatapos yung paggawa ng payout list. Talaga ba may ginagawang payout list? Meron. Pero sino po ang pinipayout nila? Kadalasan po yung mga kasabwat o yung tingin nila makakapag-recruit pa na iba. Yung pwede pa nilang utuin para magdagdag ng investment. Yan po yung binibigyan nila ng payout. Pero yung tingin nila wala na may dadagdag pa, hindi na po sila nagpe-payout doon. Ganyan po yan. O yung mga hindi nila kasabwat, hindi na sila nagpe-payout doon. Kasi kailangan magmukha na tuloy-tuloy pa rin ang payout para makapanloko pa sila. Yan po yan Yan po ang modus ng mga yan. Kailangan meron lang silang bibigyan ng payout para magmukhang nagbibigay pa ng payout. Ganyan ang mga modus na ang mga scam company na yan. So ano ba ito? Opening of code buying. 'Di ba kasi may code yan may mga code sellers na hindi ko nga maintindihan bakit may mga code pa. 'Di ba? 'Di ba pag nag-invest ka dapat diretso wala nang code pa yan. Pero syempre, yan yung mga modus nila para kung sino man nakaisip nun, yun lang ang alam niya lang gawin, magbigay ng code o ibenta yung code. Siguro parang kung ano pa man na hindi ko maintindihan kung bakit nga ba. So yun ang modus code, buy and sell ng code. So ngayon, ito dahil wala na nga yung payout malabo na yan. So inuudyokan na nila yung kanilang mga members na magbenta ng codes. So ano ngayon yan? Para makakuha nila agad yung pera. So hindi na nila kailangan mag-payout, 'di ba? Tapos ngayon, pag ito namang member magbebenta ng code. At syempre, nagkatakbuhan na, tumakbo na itong U-Trade International, itong mapasimuno. Syempre, magrereklamo yung bumili ng code dito sa isang member. Sasabihin ng member, itong nagbenta ng code na naloko din siya. Ang problema po, dahil siya po ang nagbenta ng code, 'di ba? Siya po ay pwedeng makasuhan at pwede siyang maistapa. Pwede. Bakit? Siya na yung nagbenta Hindi lang siya ang upline. Siya na rin ang nagbenta. Kasabwat na kasabwat po. So yan mga kababayan paalala. Yung upline niya criminally liable na Ikaw pa na nagbenta. So kung ako po sa inyo, ireklamo nyo na. Wag na po kayo magbenta para mabawi ang pera nyo dahil sagutin nyo po yung bibili sa inyo ng codes. Kahit po yung downline nyo, sagutin nyo din po yan. Kasi kayo po ang nag-recruit sa kanila. Hindi po pwedeng gawing dahilan na for risk takers lang ito. Hindi po.
Dahil wala pong secondary license ang U-Trade International. Ang risk-taking po ay doon lang po yan nag-a-apply sa totoong investment. Pero sa mga katulad po nitong scam, hindi po. Dahil panloloko po ang ginagawa ng mga scam investments na to, mga scam companies nito. So mga kababayan ha, huwag kayong magbebenta ng code. Baka madamay pa kayo sa kaso. Yan po ang paalala ko. So ito yung post ni Peb Evangelista. So titignan naman natin, syempre yung memo na inilabas. Kasi may memo, di ba, Memorandum 09, Opening of Code Buying. Pag gumagawa sila ng memo, naglalabas sila ng memo for UBET Trade International, ay merong English at meron din in Filipino. Nagtataka nga ako, UBET Trade International ang kanilang pangalan ng kanilang company na registered. Pero ang ginagamit nilang logo ay U-Trade International. Bakit kaya? Siguro dahil mas madali at kilala na. So tignan natin muna yung memo na nasa English. Ito po yung Office Memorandum number 09, galing sa Presidente or Chief Executive Officer ng si Peb Evangelista ng UBET Trade International Corp. Yan yan, November 21, 2021. Yan ya, the management has officially decided to open the buying of codes and of UBET Trade International. All members and staffs can use their own dashboard incomes, both referral and passive income, to buy the 5x5 code. In this way, members can receive their payouts without requesting for an encashment. Members can buy and sell codes using the buy codes and transfer codes menu to sell it to non-members who are interested to join our company. They will use their mode of payment since the code will come from their own account. So ito na nga yung memo. Yun nga yung tinutukoy na memo ni Peb Evangelista do sa kanyang post. So nakikita nyo, naglabas sila ng memo linggo. Nagtataka ko, paano sila kapaglabas ng memo na linggo? Kadalasan kasi pag mga ganito, ay weekdays yan inilalabas. So, ayan na nga. Okay na sa kanila. Yan, inopen nila yung buying ng codes doon sa mga accounts ng mga members nila. Makikita naman natin bakit hindi pa nila ginawa noon. Kasi gusto nila na yung pera i-transfer sa kanila. Ngayon, dahil wala na silang balak mag-payout gusto naman nila mandamay na. Ito na yung damay. Para pag nagkakasuhan na ito mga huling na-recruit, hindi sila ang makakasuhan. Kundi yung nagbenta ng code na member din. Na syempre, akala niya, iba tiwala na nako, ano ito, magtatagal. Ang din nila alam is company na salihan nila. Meron naman gusto kasi makaalis na, 'di ba? Makuha na yung pera, kaya nagbebenta ng code. Hindi nila alam, lalo lang nila nilulubog yung sarili nila. Dahil imbis na sabihin natin, nag-intay ka lang ng payout, 'di ba? Kahit sabihin mo hindi mo makuha, wala kang masyadong problema bukod sa nawalan ka ng pera. Pero walang magpapail ng kaso laban sa iyo. Pero kapag gusto mo makuha agad yung pera mo, ibinenta mo yung code, etong handang magreklamo, babayaran mo pa yon. Siyempre. At pwede niya ring habulin yung pinangakong kitaan. Kung sabihin natin, di ba, nagpasok siya ng 10,000, ang pangako times 5, so magiging 50,000, pwede niyang hingin yun, yung 50,000 na yun, at hindi lang yung ipinasok niya na 10,000. So, ikaw ngayon ang malulubog at maaari ka pang makulong. So mga kababayan, nakita nyo. Ganyan ang mga technique niyan. Kaya nga ako po sa inyo, wag na po kayo sasali sa mga ganito. Pag narinig nyo may mga codes na binibenta, alam nyo na pong ano na yan. Wala, malaking chance is company yan. Tapos pag walang secondary license, talaga is company yan. Yan naman po yan. Tapos si Peb Evangelista, bakit walang bank account? Bakit walang bank account din yung kanilang company na UBET Trade International or U-Trade International? Pero ang totoo kasi pangalan, UBET Trade International. Ba't walang bank account yun? Dapat yan meron, di ba?
Bakit sa iba pa ipapadala yung pera para lang sa investment dito sa UBET Trade International? Doon pa lang po ay kaduda-duda na. So tignan naman natin yung memo na nakasalin o nakalagay sa wikang Filipino. So ito, yung nasa wikang Pilipino, ayan nga, yung management daw, official na binubuksan yung code buying sa UBET Trade International. Lahat daw ng miyembro at empleyado ay maaari nang gamitin ang kanilang referral at passive upang pangbili daw ng 5 times 5 code. Sa ganitong paraan daw, yung mga miyembro daw ay mas mapapabilis daw yung pag-payout sa pamamagitan ng pag-buy at buy and sell ng codes gamit yung buy codes at transfer codes menu. Maaari daw nila itong ibenta sa mga non-members na interesadong sumali sa UBET Trade International. Gagamitin daw ng mga members ang sarili nilang mode of payment. So yan nga, nakita nyo na talagang patakbo na. So yung referral at passive halos ayaw na nila ibigay. Bahala na rin kayo magbenta ng codes para daw makuha nyo o makuha nyo yung pera nyo doon sa passive and tawag dito yung referral. Kasi nga unsustainable talaga ang Ponzi scheme at ang talagang plano lang nila ay ang takbuhan kayo, lokohin kayo at itakbo ang pera nyo. 'Di ba? May mga nagrereklamo na dahil delayed nga ang payout. O yan, nakita na nga natin. Sinabi na nga mismo ni Peb Evangelista o yung CEO ng UBET Trade International na delayed na nga ang payout. At wala na talaga silang balak na i-release lahat yung payouts. Yung referral and yung passive income. So, alam nyo na po na talagang malapit na tumakbo ito. So, wala naman talagang sources of income ito kundi yung pay-ins ng mga members. Wala naman pong ibang negosyo ito kundi yung panluloko. Ito nga. So, yung kung may sinasabi sa inyo mga businesses o pinapakitang screenshot na meron silang cryptocurrency, yan po ay pang-bluff lang nila. Panluloko lang, pambobola lang po sa inyo yan. Ganyan po talaga mga modus. Pinag-aralan nila yan scripted talaga yung ginagawa nila. Syempre, ang kawawa yung sasali kayo kasi syempre kayo yung nabola at syempre pag tumakbo na yan, wala na, mahirapan na kasi pagpapile kayo ng kaso aabutin ng 2 to 3 months lang para madala sa korte, magkapaglabas na warrant of arrest. Tapos syempre magta-trial pa, aabutin po yan ng mga ilang taon din. Syempre kung mahahanap nyo agad kasi pag nagtago yan, lalong matatagalan yung kaso. Syempre magtatago talaga yan. Sasabihin nyo, nagpapakita ng muka. Opo, marami pong mga scammer nagpapakita ng muka. Kasi yung muka naman, wala naman po yan Ang importante po kasi sa pagpapile ng kaso, kung alam nyo yung totoong pangalan at kung nasaan talaga yung hinahablan nyo. Kasi kung di nyo alam, mahirapan kayo. Syempre, kung nagtatago, wala na. Kahit alam nyo yung mukha, pwede naman magpalit ng mukha yan. Pwede magpa-plastic surgery yan. Ganun po yan mga kababayan. Kaya malalakas ang mga loob ng mga scam company na yan. So, yun nga, payo nga namin, mag-file na kayo ng kaso. Magpadala na kayo ng demand letter, i-refund nyo na yung pera nyo bago pa mahuli ang lahat. Dahil nararamdaman namin, tatakbo na yan. Baka bago matapos sa Nobyembre o baka bago matapos itong taon. Tatakbo na yan. Mga kababayan, lagi naman kami nagpapaalala at di naman kami nagkukulang. So, kayo na po yan. Kayo na po ang bahalang umaksyon. Kung ano magiging desisyon nyo, kayo po ang bahala dyan. Basta ang payo namin, wag na po kayong sumali sa mga scam company dahil talagang tatakbuhan at lolokohin po kayo niyan. So mga kababayan lagi pong mag-ingat at lagi pong mag-imbestiga. Tanungin muna sa SEC kung legit at hindi po kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi lang ng kung sino-sino na legit daw yung company at huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi nila. Dahil para masabing legit ang isang investment, dapat may secondary license po. Yan muna. Dapat may secondary license. Tandaan nyo po.
So mga kababayan ha, maging doble ang ingat po natin at kung may magre-recruit po sa inyo na sumali sa U-Trade International ay tanggihan nyo na po. Dahil yan, nagkakaproblema na nga sila. At dahil isang scam po ang U-Trade International. At kung may duda kayo, kunwari merong mga re-recruit sa inyo sa kung anumang company yan at nag-o-offer sa inyo na investment, ay paki-email lang po ang Securities and Exchange Commission at tanungin nyo kung may secondary license ba yung company na gusto nyong pag-investan. At pwede rin po kayo manood dito sa aming channel, dito sa News Up to Date, or doon sa channel ni Shemni Amnyol, doon sa kanyang Shemni Amnyol Vlog UTW, at pati na rin kay Neon Mask, yung Neon Mask UTW, para makita nyo, baka i-content na namin doon at makikita nyo na talagang scam nga yung inaalok sa inyong investment. So muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. God bless po.